Ang kwentong inyong mapapakinggan ay naglalaman ng mga masaselang pananalita. Istriktong patnubay ng magulang ang kailangan. Magandang araw po sa inyo. Ako si Luna, 19 years old, Tubong Rizal. Lumaki ako sa isang maliit na baryo na halos kalahating oras mula sa bayan. Mag-isa akong pinalaki ni Mama, si Mama Aida. Hindi ko kilala kung sino ang tatay ko. At parang may silent agreement kami ni Mama na wag na yun pag-usapan. Ang alam ko lang, basta magkasama kami ay okay na. Simple lang ang buhay namin. May maliit kaming tindahan. Minsan, naglalabas si Mama para sa ibang kapitbahay. Mahirap, oo, pero sanay na ako. Basta may makain, tapos. Pero bata pa lang ako, alam kong may mali. May parang ibang mundo na pilit tinatago sa likod ng mga mata ni Mama. Madalas siyang mapatingin sa bintana. Minsan, bigla na lang niya akong kakalad ka rin papasok ng bahay kung may estrangherong dumadaan. O kaya naman, bigla siyang magpapatay ng ilaw. Tapos titingin siya sa akin. Anak, tandaan mo to ha. Wag na wag kang titingin ng diretso sa mga mata ng mga dumadaan sa likod ng bahay natin. Kahit anong mangyari. Siyempre na-curious ako. Pero ang sabi niya, baka raw mapulot ako ng engkanto. At bata pa lang ako, sanay na akong takutin ni Mama ng mga kung ano-anong kwento. May mga babae raw na hindi na nakakauwi. May mga batang sinusundan daw ng mga nilalang na hindi mo alam kung tao o hindi. Kaya kahit curious ako, nakikinig ako kay Mama. Minsan, sinasabi ko sa sarili ko, engkanto? 21st century na. Pero alam mo yun, may mga pagkakataon na kahit gaano ka karasyonal, hindi mo pa rin maipaliwanag ang mga nangyayari. Isa sa mga hindi ko makalimutan, yung gabi bago ako mawala. Ordinaryong gabi lang yun. Maulan, medyo malamig. Si Mama nagluluto ng tuyo habang ako naman naglalaba pa rin kasi hindi natapos sa umaga. Biglang may kumatok sa likod ng bahay. Hindi basta katok na parang kapitbahay lang. Para siyang mahinang katok pero paulit-ulit. Parang rhythm. Tumigil si Mama. Parang nanigas. Tumalikod siya sa kalan at nakatitig lang sa pinto. Sabi ko noon, Ma, baka si Ate Lorna lang yan. Hindi, huwag kang lalapit. Pero mas malakas yung curiosity ko kaysa sa takot. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at dumungaw. Doon ko sila nakita. May 3 lalaki at 2 babae. Nakaitim silang lahat. Parang puro suit o barong. Pero sobrang linis at kinis ng mukha nila. Wala man lang tigyawat, pores, o kahit anino ng pawis kahit na umuulan. Lahat sila nakatingin lang sa bahay namin. Parang may hinihintay. Tapos tumingin sa akin yung isa. Isang lalaki, matangkad, maputi, manipis ang labi. Hindi siya masyadong gwapo in the usual way. Pero may dating. Parang hindi mo kayang umiwas sa tingin niya. Mga ilang segundo kaming nagtitigan. Pakiramdam ko, may humigop na hangin sa dibdib ko. Parang nalulunod ako kahit wala namang tubig. Mabilis akong inatras ni Mama. Hinila niya ako palayo sa bintana. Hawak-hawak niya ang braso ko at halos masaktan ako sa pagkakahigpit nun. Anak, ano bang sabi ko sa'yo? Huwag kang makikipagtitigan. Hindi na ako nakasagot. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung bakit sobra siyang natatakot. Pero bago kami tuluyang makapasok sa loob, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 lalaki. Kasunod yung 2 babae. Basa sila sa ulan pero wala man lang bahid ng putik. Ang bango pa rin nila. May amoy silang parang mga puting bulaklak na matamis pero nakakasulasok pag matagal na. Si Mama, biglang nagbago ang mukha. Hindi na siya galit. Parang
May lungkot, may takot, pero may pagpapasakop. Hindi ko alam kung paano ko i-describe. Lumapit yung lalaki na tumitig sa akin kanina. Kinuha niya ang kamay ko ng marahan. Hinalikan niya yung likod ng kamay ko. Pero malamig ang labi niya. Parang yelo. Handa ka na ba, Luna? Hindi ko na naintindihan. Gusto ko sanang bawiin ang kamay ko pero parang nanghihina ako. Si Mama nakatingin lang. Nangingilid ang luha. Tapos bigla siyang lumapit doon sa lalaki at pabulong na sinabing, "Bayad na to, Kael." Nanginig ang buong katawan ko. Pakiramdam ko, may sumabog sa tenga ko. Ang huling naalala ko, unti-unting nagdidilim ang paligid. Ang mga ilaw sa bahay namin ay parang gumagalaw. Umiikot. Narinig ko si Mamang umiiyak. "Pasensya ka na, anak. Wala akong magawa." At doon na ako nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay. Pakiramdam ko, nakalutang lang ako sa isang napakaitim na espasyo. Walang ingay, walang ilaw. Ang bigat ng dibdib ko. Parang may nakadagan. Tapos, dahan-dahan kong narinig ang mga tunog ng parang maliliit na kampana. Ang bango rin. Parang bulaklak na hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng bulaklak. Pagdilat ko ng mata, muntik na akong mapasigaw. Hindi na ako nasa bahay namin. Hindi na rin malamig o amoy tuyo ang paligid. Nasa isang napakalaking kwarto ako. Sobrang laki. Parang chapel. May mga kortinang kulay ginto at puti. Mga chandelier na puro glass crystals na umiilaw ng malamlam. Hindi masyadong maliwanag. Pero sapat para makita ko na mamahalin lahat ng gamit. May mga painting sa dingding. Puro babae na nakasuot ng puti. Lahat nakayuko ang ulo. Doon ko naramdaman na ang suot ko ay hindi na yung lumang duster ko. Nakasuot ako ng manipis na bestida. Kulay ivory. Parang seda. Ang lambot sa balat. Pero parang wala kang suot. Hinaplos ko ang katawan ko. Sobra akong na-conscious kasi parang bakat halos lahat. Hindi ko alam kung iiyak ako o magwawala. Napansin ko rin yung sobrang lambot ng higaan. Parang lumulubog ako. Tapos may amoy na parang pabango ng mamahalin. Yung nakakasulasok pag masyadong matagal. Nag-ikot ang mata ko. May malaking bintana sa kanan ng kama. Sa labas, tanaw ko ang hardin na puro puting bulaklak na parang kumikislap sa dilim. Wala akong naririnig kundi yung tunog ng fountain sa malayo. Wala ring mga ingay ng tao. Wala man lang mga kuliglig o mga tahol ng aso. Sobrang tahimik. Nakakatakot yung katahimikan. Tinangka kong bumangon. Pag-upo ko, saka ko napansin na may babaeng nakatayo sa gilid ng kama. Matangkad, payat, naka-uniform na puting parang duster pero mas conservative. Pumuti ang buhok niya, nakaban sa likod, at sobrang linis ng mukha niya. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya kumibo. Basta nakatingin lang siya sa akin. "Nasaan ako?" Sabi ko. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at lumakad palayo. Binuksan yung malaking pintuan na parang gawa sa mabigat na kahoy. Doon ko nakita ang isang hallway na sobrang haba. Maraming mga ilaw na nakasabit sa dingding. Pero maliit lang. Kaya may mga bahagi ng hallway na sobrang dilim. Maya-maya, may pumasok na lalaki. Si Kael. Siya yung tumitig sa akin kagabi. Nakasuot siya ngayon ng kulay puting barong. Pero hindi yung barong Tagalog na nakikita mo sa kasal. Mas elegant. Mas manipis ang tela. At parang kumikintab. Sobrang linis ng itsura niya. At amoy niya yung amoy na naaamoy ko sa buong kwarto. Amoy bulaklak na matamis na parang nakakahilo. Ngumiti siya sa akin. Hindi yung nakakatakot na ngiti. Maamo.
Para bang gusto niyang ipadama na wala akong dapat katakutan. Magandang umaga, Luna. Nanlaki ang mata ko. Tumayo ako sa kama kahit nanginginig. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko alam kung saan. Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Nasaan si Mama? Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang kinakalma niya ako. Hinawakan niya ang braso ko. Sa lambot ng kamay niya, bigla akong nanghina. Parang biglang may bumubulong sa tenga ko na, sumunod ka na lang. Luna, huwag kang matakot. Nasa mabuti kang lugar. Wala kang dapat alalahanin. Napaatras ako. Umiling ako na halos umiyak na. Hindi ko na naiwasan. Tumulo ang luha ko. Anong ibig mong sabihin? Dalhin mo ako pa uwi. Nasaan si Mama? Tumingin siya diretso sa mata ko. Sa sobrang lalim ng tingin niya, parang may hinihigop siya mula sa loob ko. Para bang kinakaladkad niya lahat ng lihim ko na hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Hindi ka na makakauwi, Luna. Parang sumabog yung dibdib ko sa narinig ko. Napaupo ako ulit sa kama. Parang gusto kong mahimatay. Pinilit kong kumalma. Anong ibig mong sabihin? Lumuhod siya sa harap ko. Hinaplos ang buhok at hinalikan ang likod ng kamay ko kagaya kagabi. Simula ngayon, akin ka na. Tumulo ang luha ko. Tinangka kong bawiin ang kamay ko pero hawak niya ito. Mahigpit pero hindi masakit. Sobrang lalim ng boses niya nang magsalita siya ulit. Binili kita kay Aida. Halos matumba ko. Hindi ko alam kung narinig ko ba ng tama. Umiikot yung paligid. Halos mahulog ako sa kama. Pinilit kong tumayo. Pero nanghihina ako. Hindi mo alam, Luna. Pinirmahan ng mama mo ang kasulatan. Bayad na siya. Binayaran na namin siya. Kapalit mo. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Parang lumalabas lahat ng dugo sa mukha ko. Anong kasulatan? Bakit ako? Napabuntong hininga si Kael. Hindi siya galit. Hindi rin siya mukhang masaya. Parang may lungkot. O baka ini-imagine ko lang. Mahal ka ng nanay mo. Pero may mga bagay na hindi mo maiintindihan ngayon. Basta tandaan mo, ligtas ka rito. Basta, susunod ka sa amin. Hindi ko alam kung sasampalin ko siya o magsisisigaw. Gusto kong tumakbo. Gusto kong bumalik sa bahay namin. Gusto kong makita si Mama at tanungin siya kung totoo ba to. Gusto kong marinig mula sa kanya na hindi niya ako ibinenta. Na hindi ako katulad ng mga babae sa mga kwento na nawawala at hindi na nakakauwi. Pero bago pa ako makasigaw, sumenya si Kael sa dalawang babaeng nakaputi na biglang pumasok sa kwarto. Lumapit sila sa akin. Sabay hinawakan ng braso ko. Mahinahon pero mariin. Parang hindi sila mga normal na tao. Wala silang emosyon sa mukha. Binalingan ako ni Kael sabay sabing, dalhin niyo siya sa dining hall. Kailangan niyang kumain. Binitbit nila ako habang nilalakad ako palabas ng kwarto. Naririnig ko pa rin si Kael na nagsalita. Simula ngayon, ikaw na si Luna ng mga engkanto. At doon ko napagtanto na baka hindi nga ako mamatay, pero baka mas masahol pa sa kamatayan ang mangyayari sa akin dito. Sabi nila, ang pinakamalalang kulungan ay yung hindi mo alam na bilanggo ka. Pero para sa akin, mas masahol yung alam mong nakakulong ka at alam mong wala ka ng kawala. Nang binitbit ako ng dalawang babae palabas ng kwarto, parang robot sila. Hindi man lang sila tumingin sa akin. Hindi ako sinasagot kahit paulit-ulit akong nagtatanong. Saan niyo ako dadalhin? Anong gagawin niyo sa akin? Nasaan si Mama? Asan yung nanay ko? Tahimik lang sila. Parang mga estatwa na marunong lang gumalaw. Parang wala silang sariling isip. Yung isa, mahigpit humawak sa braso ko na parang posas.
Nilakad nila ako sa hallway. Sobrang tahimik ng paligid. Naririnig ko lang yung mga hakbang namin sa sahig na parang gawa sa marmol. May mga pinto kaming nadaanan. Puro malalaki. May mga disenyo ng bulaklak at mga ukit na hindi ko kilala. Minsan naririnig ko. Parang may mga mahinang ungol o iyak mula sa likod ng ibang pinto. Pigil na iyak yon. Parang may takot. Doon ako lalong kinilabutan. Dinala nila ako sa isang malaking dining hall. Pinasok nila ako at halos mabingi ako sa katahimikan. Sobrang laki ng hall. May napakahabang lamesa na gawa sa dark wood. Parang panghasyenda. Puno ng mamahaling plato at baso na gawa sa kristal. Nakaupo roon si Kael. Nakangiti na naman. Parang walang nangyaring masama. Pinaupo nila ako katabi niya. May mga tauhan na nagsimulang magsilbi ng pagkain. Mga steak, pasta, tinapay na may kung anong spread sa sobrang bango. Pero hindi ko magawang kumain. Hindi ako gutom. Nanginginig lang ako. Lumapit ng konti sa akin si Kael. Luna, kumain ka. Kakailanganin mo ng lakas. Napatingin ako sa kanya. Umiiyak na ako. Anong gusto mong gawin ko dito? Bakit mo ako dinala rito? Nasaan si Mama? Nagpakawala siya ng buntong hininga. Para bang pagod na pagod siya sa mga tanong ko. Sinapo niya ang pisngi ko. Malamig ang kamay niya. Luna, kumalma ka. Hindi ka namin sasaktan kung susunod ka. Nang marinig ko yon, parang may sumundot na kirot sa sikmura ko. Kasi alam kong kasunod ng hindi ka namin sasaktan ay ang salitang kung. Hindi ako kumain. Wala akong gana. Lahat ng pagkain sa harap ko ay parang mga lason. Napansin kong nakatingin si Kael sa mga tauhan. Kumindat siya. Agad na naglapitan yung dalawang babae ulit. Hinila ako palayo mula sa lamesa. Akala ko dadalhin ako pabalik sa kwarto ko. Pero dinala nila ako pababa sa isang mas makitid na hallway na mas madilim at mas malamig. Habang naglalakad kami, nakarinig ako ng malalakas na kalabog. Mga tunog na parang may pinaghahampas. Tapos may kasunod na iyak ng babae. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. May nadaanan kaming isang kwarto na bukas ang pinto. Hindi ko naiwasang tumingin. Nakita ko ang isang babae na halos hubot-hubad, nakaluhod sa sahig. May 3 lalaking nakatayo sa paligid niya. Yung isa, hinahampas siya ng sinturon. Yung 2, nakangiti lang. Parang aliw na aliw. Napaatras ako. Muntik matumba. Hinila ako palayo ng isang babae sa mga bantay ko. Bumulong siya ng mahina pero sapat para marinig ko. Huwag kang makikialam. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung iyak ba o suka ang unang lalabas sa akin. Dinala nila ako pabalik sa kwarto ko. Nilak nila yung pinto pagkapasok ko. Naiwan akong mag-isa. Tahimik. Walang ibang tunog kundi sariling paghinga ko na parang hinihika na. Tumingin ako sa paligid. Lahat sobrang ganda. Pero para akong nasa kabaong. Mamahalin nga, pero kulungan pa rin. Lumipas ang mga oras. Hindi ko alam kung anong oras na. Walang relo sa loob. Hindi ko rin alam kung umaga o gabi kasi puro kortina ang bintana. Pinilit kong matulog pero hindi ko kaya. Ang dami kong iniisip. Lalo na si Mama. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung totoo bang binenta niya ako. Hindi ko matanggap. Si Mama na kahit mahirap kami, hindi ko inakalang kaya akong ipagpalit sa kahit anong halaga. Habang nakahiga ako, bigla kong narinig ang mga iyak. Hindi basta iyak. Mga babae. Mahina sa una na parang bulong. Tapos palakas ng palakas. Tila umiiyak na parang may pinapatay. Tumayo ako. Lumapit sa pinto
at sinubukan kong buksan pero nakalak. Idinikit ko ang tenga ko sa kahoy. Doon ko mas malinaw na narinig. Tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming kunin. Ayoko na. Tama na. Parang mababaliw ako. Ang bigat-bigat sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw pero baka lalo akong mapahamak. Bumalik ako sa kama. Nanginginig. Napahawak ako sa kumot. Dinukot ko sa ilalim ng unan ko kung may kahit maliit na kutsilyo o kahit na ano. Wala. Walang kahit ano. Hanggang biglang bumukas ng dahan-dahan ng pinto. Dumungaw si Kael. Ngumiti siya ng pagkalambing-lambing. Luna, huwag kang matakot. Lahat ng to para sa ikabubuti mo. At bago niya isara ulit yung pinto, huwag kang makikinig sa mga iyak. Hindi para sa'yo yun. At doon ko na-realize, hindi lang basta engkanto ang kaharap ko. Tao sila na may mas matinding kasamaan, mas masahol kaysa sa mga kwento ni Mama. At hindi ako sigurado kung makakalabas pa ako ng buhay. Simula ng gabing yon na narinig ko yung mga iyak, halos hindi na ako nakatulog. Kahit isara ko ang tenga ko, parang pumapasok pa rin yung mga boses. Para silang mga kaluluwa na umiiyak. Laging nasa hangin yung iyak nila. Kahit minsang lumalakas, minsang mahina. Kinabukasan, may pumasok na 2 babae. Yung mga parehong bantay ko. Binuksan nila ang pinto. Walang kibo. At parang mga robot na naman. Lumapit sila sa kama ko. Sabay sabing, maligo ka na. May naghihintay sa'yo. Binigyan nila ako ng isang manipis na bestida na kulay itim. Halos see-through. At sobrang ikli. Para akong nalaglagan ng bato sa sikmura. Sabi ko, ayoko niyan. Hindi ko to susuotin. Pero hindi nila ako pinakinggan. Hinila nila ako papunta sa banyo. Na parang spa ang itsura. Marble lahat. May malalaking salamin at amoy lavender. Pinaghubad nila ako. Wala akong laban. Tinanggal nila lahat ng suot ko habang sinasabaw ng katawan ko. Kahit babae sila, naiiyak ako sa hiya. Dinadampi nila ang kamay nila sa mga parte ng katawan kong hindi ko basta pinapahawak kanino man. Sa suso, tiyan, hita. Parang ini-inspeksyon ako. Walang dapat itago. Gusto ni Kael ng walang bahid ng dungis. Sabi nung isa, gusto kong magwala. Pero nanghihina ako. Parang bawat haplos nila, mas lumalalim yung pakiramdam ko na isa lang akong gamit. Pagkatapos akong paliguan, isinuot nila sa akin yung bestida. Sobrang ikli, lagpas lang sa puwet at bakat halos lahat. Napayakap ako sa sarili ko. Sabi nung isa, maganda ka, magugustuhan ka ni Kael. Parang gusto kong sumuka, pero wala akong mailabas. Dinala nila ako pabalik sa hallway. Dinala nila ako sa isang mas maliit na kwarto. Ang ilaw doon, malabo. Parang kulay dilaw. Amoy kandila at bulaklak. May kama sa gitna. Napakalaki. Puro puting unan at silk sheets. At nandoon si Kael. Nakaupo sa gilid ng kama. Nakasuot siya ng barong na mas manipis. Bukas yun hanggang dibdib. Kita yung matipuno niyang katawan. At sobrang kinis ng balat niya. Wala siyang kahit kapirasong buhok sa dibdib. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Tumayo at lumapit. Hinaplos niya ang braso ko ng marahan. Luna, napakaganda mo. Napaatras ako. Hinawakan ko ang laylayan ng damit ko. Parang gusto kong takpan ng sarili ko. Pero hindi sapat ang tela. Anong gusto mo sa akin? Bakit mo to ginagawa? Ngumiti siya. Yung tipong nakakatakot kasi sobrang lambing. Hinawakan niya yung mukha ko. Hinaplos ng hinlalaki niya yung labi ko. Gusto lang kitang mahalin. Alam mo bang matagal na kitang inaabangan, Luna? Umiling ako. Umiiyak na ako sa pagkakataong ito.
Hindi mo ako kilala. Hindi rin kita kilala. Pauwiin mo na ako. Pero hindi niya ako pinakinggan. Dahan-dahan siyang lumapit. Amoy ko yung pabango niya. Amoy sampagita pero may halong ibang amoy na parang nakakalasing. Tinitigan niya ang mata ko. Ang lalim. Parang iniisa-isa niyang basahin lahat ng laman ng utak ko. Tapos bigla niyang sinapo yung batok ko. Hinila niya ako palapit. Mainit yung hininga niya sa labi ko. Bumulong siya. Mula ngayon, ako na ang mundo mo. At hinalikan niya ako. Noong una marahan, parang tinutokso lang niya ang labi ko. Napapikit ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa kakaibang init na naramdaman ko bigla. Hinihila niya dahan-dahan yung labi ko. Dinudulas-dulas niya yung dila niya sa pagitan. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Para akong nanghina. Nanlambot yung tuhod ko. Gusto kong itulak siya. Pero sa halip, napahawak ako sa braso niya. Ang tigas ng mga muscles niya. Ramdam ko yung init ng balat niya. Tapos bigla siyang naging agresibo. Siniil niya ng halik ang labi ko. Pinisil niya ang bewang ko at dumikit siya sa akin. Ramdam ko yung matigas na bagay sa harap ng pantalon niya. Nakadiin sa puson ko. Doon ako natauhan. Tinulak ko siya ng mahina at umiiyak ako. Tama na. Ayoko. Pero hindi siya tumigil. Mas marahan na ulit. Pero hindi bumibitaw. Hinaplos niya ang leeg ko. Bumaba sa balikat. Pababa sa dibdib ko. Dumaan ang daliri niya sa utong ko. Kahit natatakpan ng tela. Ramdam kong tumayo ito. Nahihiya akong aminin pero nag-init ang katawan ko kahit ayokong mangyari. Hindi mo kailangang matakot. Magiging masarap ang lahat kung susunod ka. Bulong niya. Napaiyak ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil naiinis ako sa sarili kong katawan na tila kumakampi sa kanya. Napakapit ako sa braso niya. Bitawan mo ako, Kael. Please. Tumigil siya sandali. Tinitigan niya ako. Seryoso ang mukha niya. Luna, hindi mo naiintindihan. Kailangan kitang mahalikan. Kailangan kang maramdaman bago ka kunin ng iba. Napakunot noo ako. Kunin ng iba? Sino? Hindi siya sumagot. Hinila niya ako palapit at ibinalot ang braso niya sa katawan ko. Ramdam ko yung matinding tibok ng puso niya. Bumulong siya sa tenga ko. Maraming may gusto sa'yo rito. Ako lang ang makakaprotekta sa'yo. Pero kailangan mong ibigay sa akin ang sarili mo. Lumayo ako. Umiling. Hindi ako pagmamayari. Hindi mo ako mabibili. Ngumiti siya pero malamig. Nabili na kita, Luna. May kontrata. At kahit gusto mong umalis, hindi ka na makakabalik. Lumapit ulit siya. Diniin niya ang labi niya sa leeg ko. Hinalikan niya yung balat ko, mainit at basa. Kinagat niya ng marahan. Napaungol ako. Kahit ayokong marinig niya yon. Napakagat labi ako. Ramdam kong bumaba pa yung kamay niya. Humihimas sa bewang ko, papunta sa puwet. Tinangka kong tumakbo pero mabilis siya. Hinuli niya ako at kinulong ako sa bisig niya. Nanginginig ako pero gusto ko ring magwala. Luna, lahat ng to para sa ikabubuti mo. Iaalay ka nila kung hindi kita uunahan. Umiiyak ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung kalaban ko siya o siya lang yung nagtatanggol sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ako makakawala. At habang hinahalik-halikan niya yung leeg ko, narinig ko na naman yung mga iyak mula sa malayo. Mas malakas ngayon. Mas desperado. At doon ko na-realize, baka ako na ang susunod. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong nakatayo lang doon sa kwarto na yon kasama si Kael.
Tumigil siya sa paghalik sa leeg ko, pero hindi pa rin niya binibitawan ang bewang ko. Hinahaplos niya ang braso ko pataas at pababa, parang sinusubukang pakalmahin ako. Pero lalo lang lumalakas yung kaba ko. Nagulat ako nang bigla siyang huminga ng malalim. Parang may mabigat siyang sasabihin. Binitawan niya ako at bahagyang lumayo. Tumingin siya sa mata ko. Seryoso. Hindi na siya yung Kael na may ngiti. Iba yung mukha niya. Parang pagod. Parang puno ng bigat. May kailangan kang malaman, Luna. Hindi ako kumibo. Nanginginig pa rin ako. Humawak ako sa laylayan ng bestida ko na parang gusto kong takpan ng katawan ko. Hinintay ko siyang magsalita. Lumakad siya papunta sa mesa sa gilid. May hinugot siyang envelope. Kulay cream. Makapal. Lumapit siya ulit sa akin at inilagay yung envelope sa kamay ko. Ito ang kontrata. Unti-unti kong binuksan yon. Nanginginig ang kamay ko. Ang daming nakasulat. Puro legal terms na hindi ko agad na-absorb. Pero isang bagay lang ang tumatak agad sa isip ko. Pangalan ni Mama. Pirma niya. Napaupo ako sa gilid ng kama. Parang bumagsak yung buong katawan ko. Umiiyak ako habang binabasa ko yun. Ang sabi doon, ipinagbibili raw ako ng sarili kong ina. Kapalit ng kalayaan mula sa utang at pangakong seguridad. May halagang nakalagay. 5 milyong piso. Hindi totoo to. Tumabi sa akin si Kael at umupo rin sa kama. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi siya galit at parang nahahabag pa siya. Totoo ito, Luna. Bago ka pa ipanganak, nakatali na ang kapalaran mo. Hindi mo alam kung sino ka talaga. Lumingon ako sa kanya. Nanlilisik ang mga mata ko. Hindi ko na naisip kung matapang ako o hindi. Gusto ko lang ng kasagutan. Sino ba ako? Ano ba ako, ha? Bumuntong hininga siya. Parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Luna, may relasyon ang nanay mo dati sa isang lalaking parte ng mundo namin. Hindi engkanto gaya ng alam mo. Pero isang tao na matagal lang nasa loob ng sekta namin. Isa siya sa mga leader. Parang may humampas na batok sa akin. Nabitawan ko yung envelope. Napatitig ako sa sahig. Anong ibig mong sabihin? Sekta? Hinaplos niya yung buhok ko. Mahina lang na parang ayaw niya akong masaktan. Pero nakakadiri pa rin kasi ang lambot ng haplos niya. Parang pinapakalma ako habang binabalot ako ng tanikala. Hindi lang basta sekta. Matagal lang naniniwala ang mga ninuno namin na may mga babae na ipinanganak na may tinatawag na 2 liwanag. Ibig sabihin, pinaniniwalaan na ang dugo nila ay swerte sa negosyo, proteksyon laban sa kapahamakan, at nagbibigay lakas sa mga kalalakihan. Napasigaw ako, umiiyak. Anong ibig mong sabihin? Puta, parang hayop lang? Hindi siya nagalit. Hinawakan niya ang mukha ko. Wala na akong lakas para itulak siya. Lumuluhang umiling siya. Hindi ka hayop, Luna. Mahalagang babae ka. Pero totoo, gusto makuha ng marami dito ang dugo mo at katawan mo. Lalo na kung ikaw ay bibigay bilang alay. Kasi, ayon sa paniniwala nila, kapag nakuha ka ng isa, siya ang magiging pinakamakapangyarihan. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang bumabara yung hangin sa lalamunan ko. Anong kinalaman ni Mama? Bumuntong hininga siya. Matalim ang tingin, pero may lungkot. Noong kabataan ng mama mo, siya ang dapat na iaalay. Pero nakatakas siya. Nagsimula siyang mamuhay bilang normal na tao. Nakilala niya yung lalaki, yung ama mo. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung maiiyak ako o masusuka. Hindi ko alam kung gusto kong marinig ang susunod. Pero hindi siya ligtas. Matagal siyang tinakasan ng sekta. Pero hindi sila tumigil. Kaya nung ipinanganak ka,
Natakot ang mama mo dahil alam niyang ikaw ang susunod na kukunin. Kaya kanya binenta para matapos na. Hindi ko na napigilan. Sinuntok ko ang dibdib ni Kael. Paulit-ulit. Umiiyak ako. Hindi ko siya kayang ipagpalit. Mahal ko si mama. Paano niya nagawa to? Hindi siya lumaban. Hinayaan lang niyang hampasin ko siya. Hanggang sa mahina na lang ang suntok ko. Puro hikbi na lang ang natira sa akin. Masakit para sa kanya. Pero alam niya kung hindi kanya ibebenta, pipilitin ka pa rin kunin. Mas gusto niyang mapunta ka sa akin kaysa sa ibang mas masahol. Nanlaki ang mata ko. Napalunok ako. Napansin kong tumingin siya sa katawan ko. Mabilis pero matalim ang tingin. Ako man, gusto rin kitang makuha, Luna. Hindi ako magmamalinis, pero hindi ko hahayaang saktan ka ng iba. Lumapit siya sa akin. Hinalikan niya ang pisngi ko. Tapos biglang bumaba ang halik niya sa leeg ko. Tinutokso niya ang balat ko. Napasinghap ako. Kahit nanginginig ako, ramdam kong namumula ang buong mukha ko. Dinulas niya ang dila niya sa ilalim ng pangako. Mabagal, mainit. Parang binabalot ako ng kuryente. Alam mo bang habang inaangkin kita, ligtas ka? Napakagat ako sa labi ko. Nanginginig ang binti ko. Hindi ko maipaliwanag. Gusto kong tumakbo. Pero parang may parte ng utak ko na nafo-frozen. Pinadaos-dos niya ang kamay niya pababa sa bewang ko papunta sa balakang. Dinikit niya ang katawan niya sa akin. Ramdam kong matigas siya sa loob ng pantalon niya. Luna, iisa lang tanong ko. Susunod ka ba o pipilitin pa kitang mahalin? Umiiyak ako. Hindi ko masabi kung galit, takot o nahuhulog na ako. Hindi ko alam kung alin doon. Ang alam ko lang, nasa gitna ng lahat ng ito, nabasag na yung pananampalataya at tiwala ko kay mama. Hindi ko alam kung papatawarin ko siya. Hindi ko rin alam kung maniniwala ako kay Kael o kung gagamitin niya lang din ako. At may parte na sa akin na gusto nang sumuko. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nakatayo lang doon sa gitna ng kwarto. Hawak-hawak ako ni Kael. Habang humihinga siya ng malalim, parang pigil na pigil. Ramdam ko pa rin yung init ng katawan niya. Nasa pagitan kami ng galit, takot, at yung isang bagay na ayaw kong aminin. Yung may kung anong hatak siya sa akin na hindi ko maintindihan. Napakagat ako sa labi ko habang tinutokso niya ang balat ko ng hininga niya. Pero pinilit kong kumalas. Tinulak ko siya kahit mahina. Sabay sumigaw. Tama na! Hindi ko kailangan yung pagmamahal mo. Pauwiin mo na ako! Umiling siya ng dahan-dahan. Para bang binibigyan niya ako ng pasensya na halos mauubos na. Hindi ka na nga makakauwi, Luna. Sinabi niya yon nang may malamig na boses. Pero pag angat ng mukha niya, nakita kong basa ang mga mata niya. Hindi ko alam kung totoo o parte lang ng laro niya yon. Napansin ko rin na humina ang paghawak niya sa braso ko. Hindi mo naiintindihan. Kung hindi kita kukunin ka ng iba. At hindi ka nila mamahalin. Lumingon ako at napapikit. Nilunok ko lahat ng sakit at hiya. Tinignan ko siya ulit. Paos ang boses ko. Ano ba talagang gusto mo, Kael? Bumuntong hininga siya. Tumingin sa sahig na parang nahihiya. Tapos umupo siya sa gilid ng kama. Tinitigan niya ako. Luna, gusto kita. Hindi lang dahil ikaw si dalagang may liwanag. Gusto kita kasi ikaw lang ang nakapagparamdam sa akin na tao pa rin ako. Natigilan ako. Gusto ko sanang matawa. Kasi parang ang ironic. Ako na ang bilanggo. Ako pa yung gumugulo sa isip niya. Umiling ako. Tao ka?
Tao kang umaalipin ng babae. Tao ka na nagnanakaw ng buhay. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako. Tapos bigla siyang lumapit. Muli na naman niya akong hinalikan ng marahan. Yung halik niya mainit, malambot. Para bang gusto niyang ipadama na sincere siya. Naglalaban sa loob ko yung galit at yung init na parang kidlat na bumabalot sa katawan ko. Kahit anong pilit kong hindi tumugon, napapahinga ako ng malalim habang dinadampi niya ang labi niya sa labi ko. Pabalik-balik. Pinagapang niya ang kamay niya sa batok ko hanggang likod. Sabay pisil sa bewang ko. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung gusto ko o ayoko. Parang gusto kong sumigaw ng tama na pero hindi ko kayang sabihin. Alam mo ba, Luna? Bulong niya habang humahalik sa gilid ng labi ko. Nakapagkasama kita. Nakakalimutan ko na parte ako ng lahat ng kababuyan dito. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na alam kung para saan. Para ba sa sarili ko? Para kay mama? O para sa kanya? Hindi mo ako kailangang mahalin. Pero kailangan mo akong hayaan na protektahan ka. Umiling ako. Hindi mo pwedeng sabihin na protektado ako habang ikaw mismo yung kumakalong sa akin. Ngumiti siya ng malungkot na parang nasasaktan. Tama ka. Pero ganito talaga dito. Hindi ako Diyos. Pero kung papayag ka, ako na lang ang magiging lalaki na papasok sa kwarto mo. Kasi kung hindi, marami silang naghihintay. Nung marinig ko yun, nanlamig ako. Kasi alam kong hindi siya nagbibiro. Kahit sinong pumasok na lalaki sa kwartong to, ay mas masahol pa siguro ang gagawin sa akin. Bigla siyang tumayo, tumalikod, at huminga ng malalim. Tapos bumaling ulit sa akin. Lumuhod siya sa harapan ko, hawak-hawak ang kamay. Parang batang nagmamakaawa. Luna, ayokong saktan ka. Pero kung hindi kita aangkinin, kukunin ka nila. At baka hindi ka na makilala pagkaraan. Napalunok ako. Nanginig ang boses ko habang nagsasalita ako. Akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo ko, bakit mo ako gagamitin? Sa lugar na to, Luna, walang pagmamahal na hindi marumi. Pero kung papayag ka, gagawin kong mas magaan lahat. Mas mabuti nang ako kaysa sila. Napapikit ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humingi ng tulong pero kanino? Lahat ng tao rito ay mukhang kasabwat. Lahat parang mga robot. Hindi ako sumagot. Tumulo lang ang luha ko. Kasi ang totoo, hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot. Si Kael o ang lahat ng mga ibang lalaking naghihintay pa sa labas. Kinabukasan, halos hindi ako makagalaw pagbangon ko. Ang bigat ng katawan ko. Parang binugbog ako buong gabi. Hindi dahil sinaktan ako ni Kael, kundi dahil sa dami ng bagay na iniisip ko. Parang hindi na akin yung utak ko. Parang nasa ibang tao na. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama. Nakatulala. Suot ko pa rin yung manipis na bestida na pinasuot nila kahapon. Ramdam ko pa rin yung lagkit ng mga halik ni Kael sa leeg ko. Hindi ko maipaliwanag. Kahit gusto kong maligo, parang nakatatak sa balat ko yung amoy niya. Biglang bumukas yung pinto. Pumasok si Aling Pilar. Matandang babae na laging kasama ng mga tauhan ni Kael. Payat, may puting buhok na nakaban. Naka-uniform siyang puting bestida na parang pangmadre. Tahimik lang siya noong mga nakaraang araw. Pero ngayon, lumapit siya sa akin. Seryoso ang mukha. Luna, kailangan kitang kausapin. Nagulat ako. Ngayon lang siya nagsalita ng diretso sa akin. Tumingin ako sa kanya. Mahina ang boses ko. Ano pong gusto ninyo? Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ng aking kamay.
Magaspang ang balat niya na parang kawayan. Alam kong nalilito ka, pero kailangan mong malaman na hindi ka na makababalik sa dati mong buhay. Napahikbi ako. Hindi ko na napigilang umiyak. Hinila ko ang kamay ko pero hindi niya ako binitawan. Alam ko ring mahal mo ang nanay mo. Pero iha, binenta ka na niya. Binayaran na siya. Wala ka nang uuwian. Umiling ako. Umiiyak. Hindi po totoo yan. Hindi gagawin niya ni Mama. Mahal niya po ako. Huminga ng malalim si Aling Pilar. Nilabas niya mula sa bulsa niya ang maliit na envelope. Parehong envelope na hawak ni Kael kahapon. Inabot niya sa akin yun. Basahin mo ulit. Lahat ng sinasabi ni Kael, totoo. Nabasa ko na yun kahapon. Pero habang binabalikan ko ngayon, lalo lang akong nasusuka. Pirma ni Mama, halaga, 5 milyon. May mga linyang legal na naglalarawan sa akin bilang alay. Para akong kalakal. Para akong baboy na ibinebenta sa palengke. Pinikit ko ang mata ko at pinunasan ng mga luha. Bakit po ako? Ano po bang meron sa akin? Sumagot si Aling Pilar. Malamig ang boses na parang may lungkot. May lahi kang pinaglihi sa liwanag, Luna. Hindi ka literal na engkanto. Pero pinaniniwalaan nilang swerte ka. Kaya gusto kang ihandog bilang pampalakas ng sekta. Napatitig ako sa kanya. Parang mababaliw na. Handog? Kanino po? Nag-angat siya ng tingin. Malamlam ang mga mata. Sa mga lalaking gustong maging pinuno, may ritual. Ipinagpapares ka. Ipinapakita na kaya mong magbigay ng lakas. Bawat lalaki na sumiping sa iyo, may karapatang mag-claim ng pwesto. Kung hindi ikaw, ibang babae ang gagamitin nila. Pero ikaw ang pinakamahalaga kasi ikaw ang anak ng dating inalay na nakatakas. Anak ka ng pagtataksil. Nang marinig ko yun, para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Hindi ko na naiwasang mapasigaw. Hindi ako hayop. Hindi ako para gamitin niyo. Pero mahigpit ang hawak ni Aling Pilar sa kamay ko. Halos mapiga ang balat ko. Luna, totoo. Gusto kitang iligtas pero walang magagawa ng kahit sino kung hindi mo gagamitin si Kael. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa paligid. Parang tinitiyak na walang nakikinig. At bumulong. Si Kael lang ang may kapangyarihang pigilin ang ritual. Pero kailangan niyang gawin ang pag-angkin sa iyo. Kailangan siya ang unang sumiping. Kapag siya ang nauna, wala nang makakaangkin sa iyo. Napaatras ako. Nanginig ang buong katawan ko. Ibig mo pong sabihin, kailangan kong ipaghamit ang sarili ko kay Kael para hindi ako pagsaluhan ng lahat? Tumango siya. Mabigat ang mukha. Masakit, iha. Pero ito lang ang paraan. Kung hindi, gagawin ka nilang pamigay sa ritual. At hindi lang iisa ang lalaki. Isa-isa kang dadaanan. Bawat gabi. Hanggang sa mapagod ka. Mabaliw ka. O mamatay. Napahawak ako sa bibig ko. Parang gusto kong sumuka. Hindi ko maisip na posible yun. Akala ko mga kwento lang sa mga tabloid o horror documentaries. Pero yung takot sa mata ni Aling Pilar, hindi peke. Totoong totoo. Tumayo siya at hinaplos ang buhok ko. Mamayang gabi, Luna. Gaganapin na ang pagpipili. Kailangan na nilang simulan ang ritual. Lahat ng mga lalaki sa sekta may karapatan sa iyo.
Maliban kung aangkinin ka na ni Kael. Umiiyak ako. Tumakbo ako palapit sa kama. Lumuhod at nagdasal. Kahit hindi ko alam kung may Diyos pa bang nakikinig sa akin. Hindi ko alam kung sino ang tutulungan ako. Habang nakaluhod ako, narinig kong bumukas ang pinto. Pumasok si Kael. Tahimik. Hawak niya yung envelope. Lumapit siya sa akin at binuhat niya ako mula sa sahig ng marahan. Hinalikan niya ang buhok ko. Mamayang gabi, Luna. Pipili ka. Ako o silang lahat. Hindi ako nakasagot. Pero isang bagay ang malinaw. Mamayang gabi, hindi lang basta buhay ko ang nakataya, kundi kung sino ako bilang tao. Pagkaalis ni Kael, parang nahulog ako sa isang napakalalim na balon. Hindi ko maramdaman ang sahig sa ilalim ko. Parang lumulutang ako sa takot, galit, at sobrang pagkadiri sa nangyayari. Umupo ako sa kama. Nanginginig pa rin. Hawak-hawak ko yung manipis kong bestida na parang gusto kong pinitin para lang hindi ko na ito maramdaman sa balat ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko yung sinabi ni Aling Pilar. Na mamayang gabi, pipili na ako. At kung hindi ko pipiliin si Kael, pagsasaluhan ako ng iba. Hindi ko kayang tanggapin yun. Hindi ko kayang pumayag. Doon ko naisip, kailangan kong tumakas. Huminga ako ng malalim. Tinignan ko yung pinto. Nakalock syempre. Pero naalala ko, tuwing madaling araw lang umaalis ang mga bantay sa kanilang mga pwesto para magpalit ng shift. Narinig ko to kay Aling Pilar dati. Kahit hindi niya sinadya, narinig ko habang nag-uusap sila ng isa pang babae. Kaya naghintay ako. Pinilit kong wag umiyak. Pinilit kong hindi marinig yung mga iyak mula sa malalayong kwarto. Nakaupo ako roon. Kinakalma ko ang sarili ko habang dahan-dahang lumilipas ang oras. Bawat segundo, parang taon. Hanggang bigla kong narinig yung mga hakbang na lumalayo. Tapos, katahimikan. Sobrang tahimik na halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Inikot ko ang doorknob. Locked pa rin. Pero naalala ko yung hairpin ko na itinago ko sa gilid ng kama. Itinuro sa akin ni Papa noong bata ako kung paano gamitin yon para buksan ang lock ng lumang aparador namin. Kahit puro luha na ang mga mata ko, sinubukan ko. Ilang segundo lang, nagbukas yon. Sumilip ako. Walang tao. Nanginginig ang buong katawan ko pero lumabas ako. Naglakad ako sa hallway. Ang dilim. Ilang ilaw lang ang nakasindi. Yung ibang koridor, itim na parang walang katapusan. Doon ko narinig ulit yung mga iyak. Pero mas malakas na ngayon. Parang mas marami silang umiiyak. Mga babae. Mga boses na puno ng takot at paghihirap. Hindi ko alam kung gusto kong sundan o iwasan. Humakbang ako papunta sa dulo ng hallway. Nang makita ko yung malaking hagdan pababa, tumakbo na ako. Kahit walang sapatos ay wala akong pakialam. Muntik akong madulas dahil sa sobrang kakinisan ng sahig. Bumaba ako hanggang sa marating ko yung pinaka-ground floor. Doon ko nakita yung malaking pintuan na gawa sa kahoy. May mga ukit na disenyo. Parang simbolo ng mga halaman at ahas. Tinulak ko yun. Hindi gumagalaw. Nakalak. Napamura ako. Napaiyak ako sa frustration. Biglang may humawak sa braso ko at muntik na akong mapasigaw. Paglingon ko, si Aling Pilar. Luna, anong ginagawa mo rito? Aling Pilar, paalisin mo ako please. Huwag mo akong ibalik sa kanila. Kahit saan. Kahit sa kasada na lang ako matulog. Huwag mo lang akong ibigay sa kanila. Parang awa mo na po. Lumapit siya at hinawakan ng mukha ko. Mahigpit. Parang nanay. Pero seryoso ang mukha niya. Luna, kapag nahuli ka rito, hindi ka na nila patatawarin. Hindi na ikaw si Luna.
Laruan ka na lang nila. Umiiyak ako na parang bata. Ano naman po kung mahuli ako? Paano kung manatili ako? Pagsasaluhan nila ako. Ano pong pinagkaiba nun? Napaluha rin si Aling Pilar. Anak, hindi ganun kadali. Wala kang papeles. Wala kang pagkakakilanlan sa labas. Hindi ka makakaalis na basta-basta. Napahawak ako sa dibdib ko. Napatingin ako sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Kahit wala akong papeles, basta makalayo ako sa impyernong to. Napabuntong hininga siya. Tinignan niya ang paligid. Tinitiyak na walang ibang tao. Bumulong siya. Merong daan, pero delikado. Sundan mo ako. Halos mabaliw ako sa pag-asa. Agad akong sumama. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala ko sa isang maliit na pintuan sa gilid ng malalaking kortina. Pinundot niya yung maliit na bahagi ng dingding. Bumukas ang pintuan. Dumaan kami sa napakakitid na daan. Madilim, mabaho, amoy lumang kahoy at amag. Habang naglalakad kami, bumulong siya. Kung makalalabas ka, huwag ka nang bumalik. Huwag mong hanapin ang nanay mo, lalo na si Kael. Napahinto ako. Napatingin ako sa kanya na nangingilid ang luha. Pero, mahal ko po si Mama. Umiling siya at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi na ikaw ang pipiliin ng mama mo. Pinili niya ang sarili niya. Kalimutan mo na siya kung gusto mong mabuhay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang umabot kami sa bakal na pinto. Pinindot ni Aling Pilar yung latch. Bumukas yun. Nagulat ako. Malamig na hangin ang tumama sa mukha ko. Amoy lupa. Amoy damo. Nasa labas na ako. Hindi ako makapaniwala. Akmang tatakbo na ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko ng sobrang higpit. Luna, tandaan mo. Kung mahuli ka, wala na akong magagawa. Labanan mo lahat. Kahit si Kael, huwag ka nang magpaloko. Tumango akong nanginginig. Tapos tumakbo ako palayo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang makalayo. Pero ilang hakbang pa lang, narinig ko yung mga sigaw mula sa loob ng mansyon. Tumakas siya! Biglang may mga flashlight na nagpuntahan sa direksyon ko. May mga lalaking tumatakbo papunta sa akin. Huwag hahayaang makalabas si Luna! Naramdaman ko na lang na may sumunggab sa likuran ko. Dinaganan ako sa lupa. Tinakpan ang bibig ko. At naamoy ko yung pabango. Hindi ko na kailangang lumingon. Kilala ko yung amoy na yon. Si Kael. Bumulong siya habang umiiyak ako sa ilalim niya. Sabi ko sa'yo, wala ka nang matatakbuhan, Luna. At ramdam kong dumikit ang katawan niya sa akin. Pinipigilan ako habang humihikbi ako sa putikan. Hindi ko na alam kung ilang segundong nakadagan si Kael sa akin sa putikan. Buong katawan ko ay nanginginig. Naliligo ako sa luha, sa putik, at sa malamig na hamog ng madaling araw. Naramdaman ko yung bigat ng dibdib niya sa likod ko habang hawak-hawak niya ang braso ko na parang posas. Nagsalita siya. Mahinang-mahina pero mabigat. Bakit ka tumakbo, Luna? Hindi ako sumagot. Umiiyak lang ako. Humihikbi ng walang tunog. Nilapat niya ang labi niya sa tenga ko. Di mo alam kung anong kapahamakan ang tinakasan mo. Mas masahol sila kaysa sa akin. Napahikbi ako. Kahit mabigat ang katawan ko, pinilit kong gumapang palayo. Pero masyado siyang malakas. Hinila niya ako pataas. Kinarga ako na parang batang nililipat sa kama. Dinala niya ako pabalik sa mansyon. Habang dinadaanan namin yung koridor pabalik,
Lahat ng tauhan ay nakatingin sa akin. Yung iba nakangiti na parang may alam. Yung iba nakayuko. Narinig ko si Kael na nagsalita ng malakas. Luna tried to run. She has to be prepared for the ritual tonight. Lalo akong napaiyak. Parang binuhusan ako ng yelo. Dinala niya ako pabalik sa kwarto. Isinara niya ang pinto. Nakatingin lang siya sa akin habang ako nakaupo sa kama. Halos hindi makahinga. Lumapit siya ng marahan. Umupo sa tabi ko. Tahimik. Saka muli siyang nagsalita. Luna, sinubukan kong bigyan ka ng pagpipilian. Pero mali ako. Hindi pwedeng may choice ka rito. Tumingin ako sa kanya. Please, Kael, huwag mo na akong ibalik doon. Huwag mo akong ipamigay sa kanila. Hinawakan niya ang pisngi ko ng sobrang lambing. Hinaplos niya yung luha ko gamit ang daliri niya. Bumuntong hininga siya. Kung ako lang ang masusunod, itatakas kita. Pero hindi na pwede. Pag hindi ka pumayag mamayang gabi, mamamatay ang iyong ina. Para akong tinamaan ng kidlat. Nabingi ako saglit. Anong kinalaman ni Mama rito? Hawak siya ng mga leader ng sekta. Ginamit nila siya bilang kasiguraduhan na hindi ka tatakbo. Alam nilang ikaw ang pinakamahalagang babae ngayon. Pinakawalan ka nila ng konti para subukin ka. Ngayon, tapos na yung laro. Napatulala ako. Umiiyak. Naramdaman kong lumalabas ang sipon ko. Pero hindi ko na yun inintindi. Kahit na binenta ka niya, Luna, anak ka pa rin niya. Ayaw niyang mapunta ka sa ibang lalaki. Kaya niya ako pinili. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko para kay Mama. Mahal ko siya pero galit na galit ako. Gusto kong yakapin siya pero gusto ko rin siyang sigawan. Ano na ngayon, Kael? Anong mangyayari sa akin? Huminga siya ng malalim. Tumingin ng diretso sa mga mata ko. Mamayang gabi, gagawin nila ang ritual. Kung hindi ka papayag, pipilitin ka nilang sumama sa kanila. Isa-isa ka nilang gagalawin hanggang mawalan ka ng sarili mong pagkatao. Napapikit ako. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Lumapit siya at hinalikan ng pisngi ko. Hinaplos niya ang buhok ko. Pero kung pipiliin mo, magiging akin ka lang. Hindi ka gagalawin ng iba. Hindi ko hahayaan. Umiling akong umiiyak. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit mo rin ako. Sinabi mong mahal mo ako pero ginagamit mo rin ako, Kael. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa sahig. Mahina ang boses. Tama ka. Ginagamit kita. Pero mahal din kita. Hindi ko pwedeng paghiwalayin yon. Napahigbi ako. Hindi ko na alam kung masusuka ako o maaawa sa kanya. Parang gusto kong maniwala na sincere siya pero parte siya ng mundo na bumihag sa akin. Tumingin siya ulit sa akin. Pinunasan ang luha ko. Mamayang gabi, Luna. Pipili ka. Ako o sila. Lumipas ang oras. Parang bangungot. Dinala nila ako sa isang malaking silid. Puro kandila. Sobrang dami. Amoy insenso na may halong amoy dugo. Nandoon lahat ng mga lalaki. Nakarobe silang lahat. Nakatingin silang lahat sa akin. Parang mga hayop na gutom. Nasa gitna si Kael. Nakasuot siya ng puti. Ang lahat ng iba ay nakaitim. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Huling tanong, Luna. Ako o sila? Umiiyak akong tinitigan siya. Nakita ko sa mata niya na kahit kasama siya sa mundo nila, iba siya. Hindi ko alam kung dahil mahal ko siya o dahil takot lang ako sa mas masahol na mangyayari. Dahan-dahan akong bumulong. Ikaw,
At doon bumuntong hininga si Kael. Tumingin siya sa mga lalaki sa paligid. Malakas at matalim ang boses. Ako ang aangkin kay Luna. Wala lang ibang gagalaw sa kanya. May mga lalaki sa paligid na sumigaw. Galit. Yung iba, gusto siyang sugurin. Pero lumapit siya sa akin at tinalikan niya ako. Matagal. Marahas sa una pero lumambot habang tumatagal. Napapikit ako. Hindi ko alam kung para saan yung mga luha ko. Nang matapos ang halik, inilapit niya ang labi niya sa tenga ko. Pasensya na. Mahal kita pero ito lang ang paraan. Binitbit niya ako at dinala niya ako sa kama sa gitna ng altar. Lahat ng lalaki ay nakatingin. Pero wala nang ibang lumapit. Ipinakita ni Kael na siya lang ang aangkin sa akin. Tinignan niya ako. Humihingal at punong-puno ng emosyon. At doon ko na-realize, hindi na ako makakabalik sa dati kong pagkaluna. Wala nang simpleng tindahan. Wala nang amoy tuyo. Hindi na ako yung anak na iniwan ni Mama. Ako na ang Luna na nabili at pagmamay-ari ng taong sinumpa kong kamuhian. Pero minahal ko rin. Kinabukasan, natagpuan ko ang sarili ko sa kama. Mag-isa. May mga marka pa rin sa liig ko ng mga halik ni Kael. Parang latay. Masakit ang katawan ko pero buhay ako. Pumasok si Kael. Dinalhan niya ako ng tubig at umupo sa tabi ko. Tahimik kaming dalawa. Tapos bumulong siya. Wala nang gagalaw sa'yo. Hindi ka na nila pwedeng kunin. Tumingin ako sa kanya ng tahimik. Parang pagod na pagod ako. Si Mama, buhay pa ba siya? Marahan siyang tumango. Oo, hindi na nila siya gagalawin. Bayad na ang utang niya. Napahikbi ako. Kahit masakit, gumaan yung dibdib ko kahit konti. Tumingin ako sa kanya at huminga ako ng malalim. Kael, mahal mo ba talaga ako? Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Walang ngiti. Walang arte. Mahal kita, Luna. Pero hindi na kita pwedeng ibalik sa dati mong buhay. Napahawak ako sa kamay niya. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pagmamahal. Baka pareho. Paano na ako? Ngumiti siya ng malungkot. Mabubuhay ka, Luna. Hindi ka na nila gagalawin. Pero dito ka na. Hindi ka na pwedeng umalis. At doon ko natutunang tanggapin na hindi ako nawala sa mundo ng engkanto. Kasi hindi sila engkanto. Mga tao sila. Pero mas masahol pa sa mga halimaw. Ako si Luna. Babae na binenta ng sariling ina. Pero babae ring natutong magmahal sa isang lalaking bahagi ng impyerno na hindi ko alam kung kailan ako tuluyang makakalaya. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Hello po! Welcome po sa mga bago kong subscribers. At maraming salamat po sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta at walang sawang nakikinig ng mga kwentong ina-upload ko. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan. Mahal na mahal ko po kayo. Palagi po kayong mag-iingat at have a nice day po. Hanggang sa muli!